Dayuhang pasahero na lumapag sa NAIA Terminal 3 inaresto dahil sa nakita or nakuhang droga na laman ng kanyang maleta na nagkakahalaga ng 42 milyon peso. Naharang sa NAIA ang mahigit 40 milyong pisong halaga ng shabu mula sa South Africa National na magbabakasyon lang umano rito sa bansa. Nakatutok si Mark Salazar. Sa hidden compartment ng bagahe ng South African National, nadiskubre ang isiniksik na mahigit 6 na kilo ng methamphetamine noong Sabado ng gabi sa Customs International Arrival Area sa NAIA Terminal 3. Ang droga nagkakahalaga ng 42 million pesos sa standard street value. Depensa ng suspect, hindi niya raw alam na may illegal na droga sa kanyang bagahe. I purchased the bag from a shop. I didn't know there was anything in the bag. Purchased it from a shop in South Africa. If it's 6 kilogram heavier, for sure you will notice. You wouldn't You know, notice I'm a big man. I did not notice. And obviously I wasn't picking it up. I was just... it's such a big bag, I was just pulling it. Medyo mahirap tanggapin considering na 6 na kilo. Yung halos 6 na kilo yung nakuha natin doon sa kaniyang bag. So, if ang isang bag, pansinin nyo naman, walang laman, imposible naman umabot ng lagpas 6 na kilo yun. Plus yung kasing yung 6 kilos plus yung weight pa ng bag. So doon pa lang medyo maghihinala ka na. May tourist visa raw ang suspect pero hindi niya mapatunayan kung anong tunay niyang pakay dito. Natin turista siya. Ay sinabi niya lang na wala yung kanyang mga travel documents kasama yung contact niya nung na kokontakin niya dito. So pati yun hindi malinaw sa atin. I was just traveling. I had some tours planned. I had a nice place booked for me to stay. Where? Close to the ocean. I don't know the exact place. I have papers on the exact place. Pero sa mga ginawang koordinasyon para sa investigasyon, walang lumalabas na criminal background ang suspect. Finailan namin siya ng kasong paglabag sa RA 9165 Section 4 in which importation ng dangerous drugs. Itong kasong to is actually may penalty na pagkabilanggo habang buhay sa atin regardless of the quantity, quality, and purity. Sinusubukan pang magsinungaling ng Aprikanong nahuli na sinasabi niya na hindi daw niya alam na may drogang 6 na kilong nakasiksik sa maleta na binili niya. Ano ba ang akala niya sa mga kababayan nating Pilipino lalo na sa mga otoridad? Na basta lang ba mauuto sa ganyan? Dapat kasi sa Pilipinas na kapag ganyan na on the spot ng nahuli, na dala-dala mismo ng pasahero na kilo-kilo ang shabu at milyong-milyon ang halaga, ay dapat death penalty din ang parusa. Dahil hindi kagaya sa ibang bansa na kapag ang Pilipino ang nahuli na may dalang droga, nabiktima lang din ng mga nakikisuyo at nagbabayad ng malaking halaga. Napaparusahan ng parusang kamatayan sa ibang bansa. Binitay sa China ang 2 Pilipinong na-convict doon dahil sa kaso ng drug trafficking. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nangyari ito noong November 24. Ayon sa DFA, 2013 na-aresto ang 2 matapos makunan ng 11 kilo ng shabu na nakatago raw sa DVD player pagdating nila sa China. 2016 sila nasentensyahan. Ilang beses daw sinubukang umapela ng DFA pero hindi na pagbigyan ng Chinese government. Kamakailan daw ay sinamahan nila ang pamilya ng 2 Pilipino para sa compassionate visit sa Guangzhou. Hiniling ng pamilya ng 2 na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Nagpaalala ang DFA sa mga babiyahe abroad, maging mapagbantay sa modus ng mga drug syndicate sa pagre-recruit ng mga traveler bilang drug mule. Huwag ding magbitbit ng package o bagahe na hindi ikaw ang nag-impake o kaya'y hindi nasuri. Batay sa tala ng DFA, may 72 Filipino death penalty cases sa China. 2 sa mga riyan naipila na sa life imprisonment, 86 naman ang naipababa sa fixed term. May 2 pang nakabinbin na death penalty cases na sasailalim pa sa final review o appeal. Kaya hanggat walang parusang kamatayan sa mga kaso na may kinalaman sa illegal na droga, ay hindi kailanman matatapos o mawawala ang droga sa bansa natin. At paalala din sa mga kababayan natin na kapag may nag-offer or nag-aalok na ipapadala sa inyo, lalo na kapag nag-aalok ng malaking pera, ay dapat kayo magtaka dahil baka droga ang laman niyan at kayo ang makukulong sa ibang bansa at ang worst ay maparusahan pa kayo ng death penalty.